Nakikita natin ngayon na ang ating gobyerno ay tuloy-tuloy lang sa pangungutang. Lalo na ngayon na naging upper middle income economy na tayo, that gives the government many access, no, sa mas malaking access sa mga mapangugutangan sa iba't ibang lugar, lalo na sa mga bonds sa international bond market. So ang consequence niyan is lalo pang mai-entice ang ating gobyerno na mangutang, no? So ang kawawa dito, Jade, yung susunod na administrasyon eh. Yun yung nakikita ko dito. Kung sino man yung uupo sa aking analysis dito sa laki, no, ng utang natin at patuloy pang lumalaki, ang magsasuffer nito yung susunod na administrasyon, Jade. Ito, pag-usapan natin kung magiging happy ba ang balitang ito na patuloy daw yung umaakyat itong ating debt to GDP ratio hanggang 72.9% by 2030. Doc, maaari ho ba ninyong maipaliwanag ito? Mm. Alam mo, Jade, magandang pag-usapan yan, ano, in light of the budget. O kasi nung nakarang linggo, nilabas na nila yung National Expenditure Program. At nakita natin dito sa budget na ito, no, na lumago ito by 6%. Bakit ko nabi-bring up itong budget? Kasi kaya naman lumalaki ang utang natin is because the government keeps on spending more than what it could make. So tingnan mo, Jade, ha, nung first quarter at saka second quarter, pag pinagsama mo yan, yung growth ng ating ekonomiya, eh mga nasa around 2.6, 2.7%. Kasi mas mababa yung first quarter, mababa rin yung second quarter. So yung economy mo nag-grow lang ng ganong kaliit. And yet, yung government spending natin ay nag-grow ng 6%. Kumbaga, mas mataas yung inilalago ng paggastos kaysa sa paglago ng pangkalahatang ekonomiya. So hindi yan sustainable. So anong kailangan gawin? So kailangan mangutang. Sa totoo lang, Jade, sa aking kalkulasyon, yung sinasabi nila na debt to GDP ratio na 2030, yung sinabi mong figure, Mm-mm. ang aking analysis dyan, eh baka mas earlier pa nating marating yan. So kumbaga, hindi 2030, baka 2028, eh ma-reach na natin yung 70% na debt to GDP ratio. Kasi nakikita natin ngayon na ang ating gobyerno ay tuloy-tuloy lang sa pangutang. Lalo na ngayon na naging upper middle income economy na tayo, that gives the government many access, no, sa mas malaking access sa mga mapangugutangan sa iba't ibang lugar, lalo na sa mga bonds sa international bond market. So ang consequence niyan is lalo pang mai-entice ang ating gobyerno na mangutang, no? So ang kawawa dito, Jade, yung susunod na administrasyon eh. Yun yung nakikita ko dito. Kung sino man yung uupo sa aking analysis dito sa laki, no, ng utang natin at patuloy pang lumalaki, ang magsasuffer nito yung susunod na administrasyon, Jade. Opo. At kung hindi ako nagkakamali, nasa 19.07 trillion pesos na yung utang natin as of June 2026, Doc? Oo, at inaasahan ko pa na mas lalo pang lalaki yan kasi nga itong ating gobyerno sa ngayon eh walang disiplina sa paggastos, no. Tuloy-tuloy lang sila sa paggastos, as if na parang walang katapusan, no, yung kanilang pinagkukuhaan ng pondo, no. So yun yung nakikita ko, no, lack of fiscal discipline. Ito yung consequence at ang magbe-bear nito, Jade, yung mga future Filipinos, no. Sinasabi nila na hindi nila i-increasean ng taxes. So okay, kung walang bagong buwis na i-introduce. Kasi yun ang sinabi ni Secretary Go last week na nakinig ako sa budget eh. Ayaw nila na mag-introduce ng bagong taxes. Maliban na lang doon sa mga napag-usapan na noon kagaya yung sa mga single-use plastic, yung mga ganong klaseng tax. Pero yung sabihin natin na mag-i-introduce sila ng mas pinalawig na VAT o kaya yung pagtataas ng buwis sa mga iba't ibang income brackets, hindi nila gagawin yan.